Ayun, so magandang gabi po sa inyong lahat. Tensya na po. Ayusin ko na po ng konti ang aking camera. Ito nga po pala si Carlo Rivera from access.com. At I am joined with, ayan, nawala sila. Ayan. Hi, Carla. Hi, I'm Carla. I'm sorry. sorry. Ayun. I don't have Ayan, full force. camera available at the moment. Hello, Ayun. everyone. Mayang gabi. Ayun, mayang gabi sa mga attendees natin. Si, Cebuano. Yan. And of course, yung mga ano natin, no? Sa other attendees natin from all other regions across the country. Magandang gabi sa inyong lahat. So, kung mapapansin ninyo, naging Biyernes yung dating Sabado. So, moving forward, magiging Friday na po siya. So, I think magbabago-bago lang ng konti yung oras natin. Depende sa panahon, ano? But then we're looking to do this every Friday. Okay? So, dahil dyan, allow me to, before anything else, no, allow me to introduce our country manager, Mr. Dean Bautista, to provide you with some insightful words before we begin this webinar. Nadine, take it away. Can you all hear me? Is my voice clear? Loud and clear. Nice, nice. So good evening, everyone. Maayong gabi. Again, my name is Nadine. I'm very happy to welcome you all. This is fourth webinar in our onboarding series. And again, guys, I wouldn't want to keep you for too long. I just want you to enjoy. Any questions? Our team is very friendly. Just fill in lang po tayo doon sa may Q&A box or just chat us up, and then we'll be happy answering your questions or any queries that you have. So again, enjoy your evening, enjoy our webinar, and please a round of applause to our speakers. Just type in one or pose a reaction icon from your Zoom. Take it away, guys. Thank you. Okay, take it away daw. Ayun, thank you so much, Nadine, no, for warming up the night, no, with your welcome remarks. Okay, so excited na ba kayo? Alam ko nami-miss nyo ako kasi last week hindi po ako yung nag-conduct. Pero sige, this week we would be doing our fourth installment of our new trader onboarding course. So ngayong gabi, ang pag-uusapan po natin ay risk management. Ayan. Bagay na bagay ang ating risk warning para sa ating seminar ngayong gabi. So again, kailangan lang po nating paalalahanan ang ating mga attendees that trading is a risky endeavor. Hindi po ito, hindi siya madali. It requires a lot of knowledge, skills, and of course, know-how kung paano siya gawin. Alright? So, seryoso po ang ating warning dyan. Okay? So, ang ating course would include the following at nandito po tayo sa number 6 ngayon. I believe we can also tackle number 7 as well. Okay? So, before anything else, meron po bang mga katanungan ng ating audience? Pwede pong gamitin ang ating Q&A portion or yung ating chat box. Okay? May questions po ba? Alright. So, okay, simulan na po natin. Ay, nangyari. Ayun. Wait lang. Wait lang, madam. Wait lang po ha. Marami pa po nagtatanong kung paano rin sila makakapasok. Saglit lang po ha. Ah, okay. Alright. Okay. So we will be tackling number 6 and number 7 tonight. Plus, we would also be I would also be bringing along some of our colleagues, no, dito sa ating webinar as we go on along para at least makita nyo rin yung insights din nila about the matters that will be tackled tonight. Okay? So, unahan na po natin, no? Ayan, yung pinahaba. Ano po ba ang house rules natin? Ayun. So, magbigay lang po tayo ng konting house rules as we conduct this webinar. First and foremost, gamitin po natin ang Q&A tab or yung chat box for your questions. Ayan.
Nagagamit naman po ba ang chat box natin? Pwede po makita ang ating mga reaction or pwede po mag-type sa ating chat box para po malaman ang inyong ayun, nagagamit. Salamat po. Evio Campo, Ace Angel, and of course, Miss Rose. Yon. Salamat sa pag-react. Miss Raquel, hi. Ayan. So, dahil nagagamit natin chat box, feel free to use the chat box para ating ma-address ang inyong mga katanungan. And if you have other inputs as well, pwede natin siyang i-include dito sa ating ginagawa para mas maintindihan ninyo ang mga topics na ating pag-uusapan. Okay? And of course, this webinar is going to be recorded for for the purposes na pwede po kami mag-share sa inyo ng recording nitong ating pinag-usapan ngayong gabi. And on top of that, syempre, para at least may babalikan din kaming reference so we can fix kung ano man yung mga dapat maayusin sa mga future webinars natin. And lastly, amin lang pong hinihingi ang participation ninyo bilang mga audience at at mga kasama dito sa ating webinar. So, again, feel free to ask your questions anytime and we will address them as we go on along para wala pong makalimutang questions at wala pong mahiya. Okay? So, with that said, let's go. Okay. So, ang topic natin ngayong gabi, well, ang primary topic natin would be risk management. So, normally, ang mga tao kasi, no, in general, ang publiko, ayan, kapag nagsasabi sila ng ano, pag sinabi kasing risk management, marami sa atin na nasabi, ay, ano yan, marami siguro sa inyo, iniisip ninyo, pag sinabing risk management is to secure yourself. Yan. So, in sa case ng trading, is to secure your funds. So, to secure your capital, to secure yourself whenever you trade. So, tama po yon. Pero ang risk management kasi in the general sense, no, marami kasing ibig sabihin ito. So it can be safeguarding yung sarili natin on a day in day out basis, no? So marami kasi it can be applied across a different spectrum ng ating buhay. Okay? So, magbigay lang po tayo ng konting mga statistics para maintindihan natin yung pinapasok natin ng mas malinaw. Okay? Ayan. So, ito po yung mga life cycle ng ating mga traders. So, simula po sa baba, ang iniisip ng iba, this is a get-rich-quick scheme. Okay? Which is hindi po. So, lilinawin lang po natin, hindi po ito, hindi niyo po ma-achieve dito. I mean, ideally, no? Merong mga naka-achieve, pero hindi lahat or majority sa atin ay hindi po yayaman sa trading ng mabilisan. Okay? Hindi po siya get-rich-quick scheme. Okay? So, sumunod, 40% of the traders, no, trades just for 1 month. Na-realize nila na, ay, ayoko na. Nakisang buwan na ako dito. Wala akong napapala. Natatalo lang ako. Ayaw ko na. And at the same time, 80% of traders quit within the next couple of years. And at the same time, syempre, dahil nga, nag-quit, nipis yung numbers, no? And then 7% of traders na yung nag-remain for the past 5 years. And sabi, 1 to 2% of traders are actually gaining a consistent profit. Ngayon, ang tanong, ano ba ang kinaibahan ng 1 to 2% na yon against the others in this spectrum? Ayon. So actually, maraming variables. Know-how, dedication sa ginagawa natin, etc., etc. And of course, risk management. Okay? Yan. And another thing, pagdating sa risk management, no, say for example, kung tayo ay nagre-risk ng say kunyari, meron tayo equities. On average, or an average account here with access.com is roughly about $1,000. No? For every $1,000, nag-risk ka ng 1%, you're risking $10 per trade. Assuming na 1% lang yung nire-risk mo. And of course, habang tumataas ang risk mo, tumataas din yung ating nilalabas. Or yung nire-risk natin out of the equity na ating nilagay sa broker. Okay? And with that said, kung hindi natin yon
hindi tayo ganoon ka-familiar doon sa numbers na yon, ito naman ang kailangan ninyong next na malaman. If you incur the 10% loss, you would need 11.11% to break even. Kaya kung mapapansin nyo, meron tayong mga prop firms ganyan na limited lang hanggang 10% ang drawdown para para hindi ma-breach yung ating yung ating account, no? Kasi medyo madali pa siyang habulin. But 11.11% is basically medyo madali pa 'yan. Kaso kapag umabot ka na ng 30% loss, kailangan mo na ng 42.86% na return para mag-break even ka. Paano kapag nag 50% ka na, nakalahati mo na yung account mo? Meaning, kailangan mo doblehin yung account mo para mag-break even ka lang. Paano kapag nag 70%? Ayun, 233.33%. Hindi lang po doble yan, triple pa. So basically, this table just shows you kung gaano ka-importante ang risk management in order for you to attain the financial success na inyong ine-envision para sa sarili ninyo as you go on along with trading. Okay? Nakuha po? Pwede po makahingi ng reaction kung may questions or ano. Ayun, ayun. May mga nagta-thumbs up na. Okay? Alright. So, okay. So, kung kayo po ay mayroong matino no? Meron kayong system, no? Na consistent yung ina-apply, chances are, makikita nyo rin po ay meron kayong idea kung ilan ang win rate ninyo. Okay? So, in this case, kung kayo ay merong win rate na say, sabi ng iba, 50-50 lang daw ang market, so sabihin na natin 50% ang inyong win rate. So, anong likelihood, no? Anong likelihood ng consecutive losses hanggang sa ng consecutive losses ninyo dito sa ating trading na ginagawa. So, mas lumiliit siya kapag tumataas ang ating win rate. Okay? Pero syempre, kahit naman na tawag yan, kahit lang naman na kahit naman na tawag dito, kahit naman matbaba ang ating win rate, hindi rin naman ganun kalaki ang magiging probability na maglo-lose ka ng sunod-sunod. Eh, pananalo at mananalo ka pa rin. However, syempre, kung kahit wala kang system naman, I mean, right now, at least in this example, kung wala kang system na matino or wala ka pang profitable na system, so ang tendency mo niyan is magre-rely ka ngayon sa probabilities na pwede kang manalo. So say for example, nag 30% ka na lang. So it means the probability in percent that you do 2 consecutive losses is 49%. So below 50% pa rin, which is pwede na. And then 34.3% naman pag 3 consecutive losses. So on and so forth. Ito rin yung ginagamit na logic na gumagamit ng martingale system. Okay? Because they are assuming na hindi kayo magkakaroon ng consecutive losses na ganyang karami out of dun sa win rate ng strategy na ginagamit ng ating system. Okay? Ayan. So ngayon, bakit ba hindi nag-improve or rather hindi nagiging successful ang iba nating mga kasamang trader? Dahil po sa mga yan. Okay, unahin po natin sa unang-una. Ito po ay yung no trading plan. Sabi nga nila, failure to plan is planning to fail. So kung wala tayong plano, wala tayong matinong direksyon kung anong balak nating gawin, wala tayong atake, no, para maset natin kung paano tayo magpaplano, eh di expect natin na hindi giging successful yung trade natin na yan. Say for example, i-relate ko na lang po sa ginagawa ko before. Ayan. So nag-NFP. Sumihi pa ang first Friday of the month. Wala akong plan, wala naman akong matinong trading plan. Gusto ko lang makita kung itsura ng chart. Tapos from there, magte-trade na ako. Medyo ano yun. Medyo kulang ang information nyo kapag ganun ang ating ginawa. Okay? At the same time, not sticking to the plan. Gumawa ka nga ng plano, kaso hindi mo
sinundan, patay. Mahirap yon. So, mahirap yung para ka nagpatayo ng bahay, ano? Pag nagpatayo ka ng bahay, inisip mo, ay, parang aliit ng kwartong ginawa mo, kontraktor, baka pwedeng, ano, dagdagan mo ng mga 3 bloke man lang. E di, ano mangyayari doon sa bahay? E di, mag-iiba na yung sukat. Yung mga guides, mag-aalabo-labo na. So, anong tendency? E di, ayun, hindi maganda yung magiging ending. Magkakaroon ng tinatawag nilang pangit na structural integrity kasi di nasunod yung plano ni civil engineer o sino man ang gumawa ni arkitekto o sino man gumawa ng plano ng bahay. So, yung mga simpleng ganon. Okay? Question so far? May tanong po. Ayan. Meron ba? Okay, next. Ayan. Meron naman tayong mga tao na hindi nila kalkulado ang kanilang mga risk. Too much risks are made per trade. So normally, kung naka $1,000 account ka, tapos nag-risk ka ng mga $100 doon sa trade na yon at tatalo ka, 10% agad yon in one trade. That's 10% agad ng isang trade pa lang. So imagine, kung nakadalawang 10% ka, for example, that's already 20%. And going back to sa ginawa, sa pinakita ko sa inyong pinakita ko sa inyong table, no? Gaano na karaming ano yun? Gaano karaming ilang percent na yung kailangan mong habulin doon sa 20% na loss mo? Ayun, 25%. 25% na kailangan mong bawiin. So may 5% ka ng deficit na additional burden na kailangan mo i-recover just so just so makapag-break even ka. Okay? Alright. And then, syempre, hindi nga malaki ang risk mo per trade, kaya lang, dinamihan mo naman ng malala yung trading mo. Ang tawag dyan ay overtrading. Isa lang dapat ang position mo, 2, 3, tapos ginawa mo, 15, ay ibang usapan yon. So imagine, kahit na fixed ang lot size mo, naka 0.01 ka, ganyan, tapos 3 yung tinetrade mo lang, or say 3 trades ka lang dapat, ginawa mong 15, times 5 ka agad ang risk mo. Okay? You're exposing yourself too much. Alright. Next, emotional na trader. Ano bang tendency na emotional na trader? So, say for example, umaakyat. So, tuwan-tuwa ka. Ay, meron pa to. Sige, sakay pa ako ulit. Para padagdag ako ng trade. Sige, bumaligtad yung market. Diba? So, ano tendency ni emotional trader? Ayun. Dahil nga pinahinayaan niya na yung kanyang emotions to take the better of him or her, ano tendency? Wala. Instead na kumita na, or rather, okay na sana, naka-place na ng trade, ganyan, nagdadagdagan ng risk natin. While of course, with every risk, meron din tendency na mag-gain tayo. But then, syempre, again, kahit naman ganon, but of course, syempre, kailangan din natin i-manage yung ating preference for taking such risks. Right, next, lack of patience. Ay, ito na. Okay na. Ano na to? Profit na ako, exit na ako, okay na ako dyan. Hindi niya hinayaang tamaan yung TP, no? Instead na meron pa sana siyang potential X number of pips, may exit na siya kaagad. Which also relates to the next one, early exits. Instead na hinayaan muna si market na na mag-take effect, no? Kung ano man yung magiging ending price yan based on sa exits na ginawa natin, no? So, maganda dyan, hayaan mo na lang. Stick to your plan and let your trade run towards your exits. Yan. So, related din siya sa early exit. Okay. Well, for lack of patience, siguro, another thing would be yung nagmamadali na makabawi. Ayun. So, instead na dahan-dahanin ng bawi or dahan-dahanin yung possible income, anong ginagawa? Di nararapat na lang nila ng trade. Di naman pwedeng ganun. Lumalaki yung risk natin. Alright, next. Prolonged holding of losing positions. Ayan. So, depende, sa strategy kasi meron tayong mga natural na talagang nag-hedge. So, talagang matagalang hawak-hawak ng posisyon yon.
Pero meron naman tayong iba na hindi, babalik din yan. Tapos di naman naka-hedge, wala naman siya pang kontra doon sa ano, doon sa ah sa effects ng market, no? So, in the end, instead na sana yung position na-close na, naka-move on ka na, hinayaan mo pa. Ayan. So basically, ipit. Yan ang tawag dyan. Next, complicated strategies. Ay, naglagay ako ng indicator na ganito. Tapos may indicator pa akong ganyan. Kailangan at 9:45 a.m. makapag-place ako ng ganitong trade. Tapos ano, ang dami pang conditions beforehand. Ang mangyayari, minsan, na sobrang complicated, ang hirap na sundan. So, that's the ending, no? So, sometimes, simple is best. And lastly, backtesting or performance review. So kung hindi naman natin na-check, no, kung yung ginagabalak natin gamiting strategy talaga nagwo-work, syempre, ano ba ang ending? So instead na ma-review natin yung ginawa natin trades before para at least matuto tayo doon sa failure natin na yun at maka-develop tayo ng better na system para makapag-trade tayo, instead, literal na move on. Kasi nakalimutan na yung learnings nung nakaraan. O yung mga exits na ginawa natin na medyo alanganin. Okay? So, eto yung mga rason kung bakit marami ang nagfe-fail dito sa ating industry na ito. So, I'm not saying na totally wala na ako niyan, pero majority of these, no, medyo hindi na natin pinapansin. Wala na tayo, hindi na tayo tinatablan. Okay? So I hope yung ating mga attendees tonight may mapulot, no? Kahit na karampot man lang, no? Maibaon para at least iwasan ninyo yung majority ng mga ganap, no? Na or rather mga bagay, no? That will enable you to risk more than what you can afford to actually lose for a particular trading session. Okay. So ano na ba ang mga strategies para mapigilan or rather ma-improve ang ating pag-handle ng risk dito sa ating industry. So ito po yon. Ay, before that pala, gusto lang natin ibahagi ang isang quote, no, mula kay George Soros, which happens to be one of the greatest traders ever. Sabi niya, "It is not whether you are right or wrong, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong." Ano pa ibig sabihin nito? Masyado bang malaki ang ating nilalabas kapag tayo ay natalo nawa-wipe out yung account? Kapag ba kumita ba tayo kaya sabi dito, it's not about how much money it's about how much money you make when you are right. Kalkulado mo ba kung magkano yung possible na pwede mong kitain? And at the same time, kung mali ka man, kalkulado mo rin ba kung magkano ang maaari mo wala sa inyo kung kayo ay mali. Okay? So basically, calculation. So mamaya tuturo natin yung mga calculation. Okay? So, ano-ano ba ang mga bagay na dapat natin consider sa paggamit ng mga risk management strategies na ating share? First and foremost, risk appetite. No? So, ang tanong dito, gaano ba kalaki yung willing mong i-risk dyan sa particular trade na yan? Basically, gaano ka ba ka-confident, no, dyan sa trade na gagawin mo? Ay, kasi sabi ng ano ko, ng indicator ko, ganyan. Tapos, yung support ko, resistance ko, umayon, papakit na daw, ganyan. Ngayon, from there, how much money are you willing to risk in this trade? Yun ang next question. Yun nga, that is your risk appetite. Next, position size. Siyempre, kung alam mo na yung risk appetite mo, chances are, meron ka ng vague idea kung magkano yung willing ka na i-lose do sa trade na yon. And from there, then alamin mo na kung ano ang position size mo. Marami naman pong calculators dyan, but we will show you the manual calculation in a few. And then next, exit orders. Saan ko ba ilalagay yung TP at SL ko? Okay? And lastly, yung psyche natin, no, bilang trader. So, ano ba yung state of mind natin kapag maglalagay na tayo ng trade? Tayo ba masyado excited? Heartbroken ba tayo at the time of trading? Gusto mo paghigantihan yung
hinanakit mo sa iyong dibdib. Hmm. Importante din yun. Kasi sometimes when emotions cloud our logic, we won't be able to come up with logical choices. Okay? Nag-agree po ba kayo doon? No? Kapag tayo po ay naguguluhan, meron tayong agam-agam at may mga bagay tayong nagpapakabog ng ating dibdib, hindi rin po tayo makakagawa ng educated trades. Yan. Okay? So, basically, ito po yung mga apat na dapat nating i-consider. Okay. So, ano ba ang usual na mga pamamaraan para mag-manage ng ating risk? Of course, yung paglalagay ng stop losses natin, position size management, meron din risk-reward ratio na tinatawag, and of course, yung paggamit ng trailing stops. Yan. Mamaya, pakita natin sa inyo kung paano ito gamitin. So, simulan muna natin sa stop losses. Okay, SL. Normally, ang paglagay ng SL, that is placed to close a trade at a specific price. Kapag inabot na yung price na yun, magko-close na siya. At least according to this illustration, no? Kung mag-lose ka man, hindi ganun ka laki. Kasi meron ka pang potential avoided losses. But then somehow, dahil na-trigger siya, tumigil na siya dito sa red line na yan. Okay? For non-trending markets, this actually work really well. Pero syempre, while you're also using this, no, or doing stop losses, no, medyo ano rin tayo, maging self-aware din tayo that while stop losses are there, no, to ensure that you are not going to lose more or beyond this particular price point, may nangyayari lang din talaga na slippages. We're not saying na normal po siya dito, no? Kasi hindi naman po talaga ganun. But there are instances na talagang hindi mo maiwasan. Maybe due to bad liquidity or kulang lang talaga yung participant sa market, no? Just like in this example. So, ang SL ni trader andito, somehow, nung nag-sell siya dito, bababa pa dapat, at least ayos expectation niya. Kaso, nangyari, nagkaroon ng slippage paakyat. So, instead na nag-SL dito, nag-execute na siya dito. So, ang SL kasi, it closes on the next available price. At ang next available price ay ito pong nasa ibaba ng green na candlestick na ito. Alright? Naintindihan po? May questions na po ba? So, ang SL po, mag-execute yan at the next best available price. So, kung yung price pong yan, inabot, very good. At kung hindi naman pero very good, pwede na. Okay lang, at least dun sa level na yan. Kaya lang, syempre, during high impact news, ganyan, lalo na kapag NFP, may mga instances talagang ganito. Na doon na sa next available price, mag-execute ang ating stop loss order. Questions? May tanong po ba sa ating audience? Ayun. Mukhang wala. Ayun. Ay, wala rin open question sa ating sa ating Q&A. Alright. Mukhang mabilis makagets ang ating audience ngayon. Alright. So, okay, sige. Let's move on. Okay. So, this time, no, meron naman tinatawag tayong formula to identify kung ano ba talaga yung tamang lot size sa kada trade natin. Okay? And you need to compute for loss in value and of course yung lot size. Okay. So, bigyan po natin to ng example. But, teka, before pala ako magbigay ng example, introduce ko na muna ang isa sa mga ah, taong nag ah, taong nag-specialize dito sa parte na 'to ng ating webinar. Allow me to call on my colleague, our Business Development Officer, Mr. Imran Zaidi. Hello, good evening, everyone. Thank you so much for the introduction. As for this section, allow me to elaborate kung ano ba yung formula natin.
Okay? Pagdating sa lot size. So, tatlo lang naman yung kailangan mong malaman pag mag-e-enter ka ng trade. Number one is yung entry price. Number two is yung ating exit price. And then number three is yung ating lot size. Okay? So, paano ba ma-compute yung lot size? Merong ibang mga tao na nagsasabi or nag-a-advise na based on equity siya, like let's say for example, less than $1,000, 0.1 ka muna, and then pag nag-increase ka to a certain equity, saka ka pala mag-i-increase. I'm not saying na mali yun, okay? Pero pwede pa natin siyang ma-optimize, okay? Using this formula, okay? So if you have the time, kindly screenshot nyo na lang para at least meron kayong copy. So ano ba ang ibig sabihin nito? So number one is kailangan nating ma-determine kung ano ba yung ating loss in value. So it says here na loss in value is equals to the percentage in loss na willing tayong na willing mawala sa atin multiplied by our equity. So ako personally, pag nagre-risk ako sa isang trade, nagre-range siya from 0.5% up to 2% per trade. Okay? So, ang gagawin lang natin, let's say 1%, and then yung equity mo is $1,000, so that's $10. So, yun yung magiging loss in value mo. Ang ibig sabihin nun is that if ever man na mali yung ating analysis, nagkamali tayo, it happens, $10 lang yung maximum na pwedeng mawala sa atin dun sa trade na yon. Okay? So, ang gagawin natin, i-incorporate natin yung ating loss in value sa ating formula, sa ating lot size. So, makikita nyo siya dito. Ayan. So, loss in value, i-divide natin siya dun sa number of pips from your entry price to your stop loss. Okay? Once na-divide na natin siya, yung value nun, i-divide natin ulit siya sa pip value per lot. So yung pip value per lot, ibig sabihin niyan per one lot, per lot, ilan ba yung dollar value per pip na galaw nung tinetrade natin. So normally $10 yan sa major pairs, okay? Pero sa gold $1 yan, so $1 per pip. So malalaman nyo naman siya kung check nyo siya sa myfxbook.com. Meron tayo diyang pip value per lot na may kita. Okay? So essentially, itong formula na to, ang kailangan mo is number one, yung loss in value. Magkano ba yon? Okay, in my case, that's $10. No, kung $1,000, 1%, so that's $10. And then another thing is dapat alam mo na kung saan ka maglalagay ng stop loss. Okay? Hindi pwedeng mag-e-enter ka muna and then afterwards saka ka magde-decide na okay, dito yung stop loss ko. Hindi pwedeng ganun. Okay? So na-discuss kanina ni Carlo na failing to plan is planning to fail. So that step is included in your trading plan. Okay? So alamin mo muna kung saan ka mag-e-enter, ilang pips ba 'yon from your stop loss. Okay? And then saka mo siya ilagay dun sa equation natin. And then yung kalalabasan na value is yun yung magiging lot size natin. So hindi siya perfect kasi merong minimum lot size lang na available sa mga account types natin. So hanggang 0.01 lang siya. Okay? Pero what the formula can guarantee is that hindi siya sosobra. Okay? Hindi siya sosobra dun sa loss in value natin. Later on, may mga examples or exercises. Ito na pala. Ito na pala yung example natin. Okay? So, kung may mga questions lang kayo, just type it in din sa ating chat box para na sa ganun ma-clarify ko pa siya lalo. So right here, we have a sample trade. Yung equity is $2,000. Okay, risk per trade niya 2%. So 2% ng so that's $40. Okay, so that's $40. And then kailangan mong malaman kung ilan ba yung
SL niya. Okay? So ilang pips? So that's 24.3 pips. So kailangan na natin nakuha na natin yung tatlo. Okay? Number 1 is yung loss in value na $40. Number 2 is yung pips, ilang pips from your entry to your stop loss. So that's 24.3. And then for Euro USD, yung pip value per lot is $10. Okay? Ayan, nakalagay na rin pala siya. So, from there, makakalculate na natin siya kung ano ba yung magiging lot size. Now, I am encouraging everyone na nandito sa webinar natin to compute it on your own. Okay, and then later on, i-compare natin siya kung ano yung kalalabasan. Okay, you can even chat it in dito sa ating chat box kung ano yung nakuha nyong lot size para makita naman natin. Okay, ako I'll do it on my side as well. Okay, I have here my calculator. Take note, hindi ko alam kung ano yung sagot. Ayan, so sabi dito, ito na pala yung mga steps. Ayan, so nandiyan na yung mga steps para makuha yung loss in value. Ayan, imo-multiply lang natin yung percentage na gusto nating i-risk dun sa ating current equity. Okay, current equity. Okay, so that's $40. Ayan. Ayan, meron na ba nakasagot? Wala pa? Wala pa nakakasagot? You can do it. Divide lang to, guys. Divide. Diba? Nung elementary tayo, divide. Alright? May nakasagot na ba? Ako na na-divide ko na siya sa calculator ko. Kayo ba? Na ano nyo na ba yan? I know it may seem tedious doing this before every trade, pero once you get the hang of it, matik na siya eh. Lalo na kung uniform kayo mag-trade. Let's say for example, pare-parehas yung distance ng stop loss ninyo in every trade. Hindi mo na siya kailangang ulit-ulitin. Kumbaga, mamememorize mo na lang siya. Ayan. So, let's see kaya kung ano na yung sagot dito sa ating exercise. Ayan, okay. So tama ako. Always round down, guys, okay? Always round down yung final value as you can see right here. So, makikita natin na yung loss in value is $40 and then dinivide natin siya dun sa pips which is 24.3 and then yung result nun, dinivide pa natin further sa pip value per lot which is $10. Yung kinalabasan is 1.64. Okay? Or yan 0.164. Ayan, 0.164 and then ira-round down niya siya and then ang ilalagay ninyong lot size is 0.16. Doing this would guarantee your trade if ever matalo siya, not to exceed $40 yung losses natin. Ayan, nakuha ba everyone? Ayan, thumbs up naman dyan, sirs. Ayan, may nag-thumbs up. Okay, gets naman daw. So, kung ma-apply nyo to, guys, I'm challenging everyone, okay, to apply this methodology sa trading ninyo and i-record ninyo. Tingnan ninyo kung magi-improve yung win rate ninyo. Tingnan ninyo kung mape-prevent ba yung mga common psychological challenges such as FOMO, overtrading. Ito lang yung solusyon eh kasi there's a step before you trade. So by applying a certain friction dun sa pag-enter mo ng trade, nakakalma ka eh, nakakalma ka. Nasa-stabilize yung psyche mo. Kumbaga, if you get what I mean. Alright? So yun naman yun. I know, syempre, trading is very emotional lalo na kung losing streak ka. Pero by applying this equation, kahit losing streak ka, okay lang. If you're risking 0.5% of your equity, tas natalo ka ng 10 beses sunod-sunod, okay lang. 5% lang yun. Okay? 5% lang yun. What's 5%, diba? Yung iba nga, 20%, one trade, talo na. Ikaw, 5%, 10 trade pa yun. 'Di ba? If you think na masyado nang malaki 'yon, edi
i-half mo pa lalo, 0.25% na yung gawin mong loss in value. Okay? So, ayan, yan yung mga tips natin, no? Siyempre, at the end of the day, nasa sa inyo kung ah, i-apply nyo ba itong tinuturo namin. Pero, if ever man, okay, we can guarantee na makaka-improve tong method na to sa trading journey nyo. Okay? Ayan. Hopefully nasagot ko yung mga questions natin or yung topic na to. Ayun. Alright. Thank you, Im. Thank you for Alright. having me. Okay. So, yun po yung manual, no? Thanks, bro. Ayan. So, yun po kasi yung manual approach, no? Pero kasi tayo, medyo progressive na kasi tayo, eh, no? Nandun na tayo sa panahon na dapat pwede nang kumpitin lahat ng, ano, pwede nang kumpitin ng, tawag dito, ng matematika yan. No? I mean, meron ng mga bagay, meron ng mga tao, or meron ng mga, ano, meron na nagbibigay ng data, no? Para ano, para chill na lang tayo. At eto yon. Wait lang ha. Ayan. Kita po ba yung nasa screen? Ay, wait. Palta ko muna yung sinishare. Allow me to share this one. Ayan. Maganda rin na malaman ninyo yung manual. Bakit? Siyempre, para kung sakali man na ano, mabagal ang internet mo or ayaw mo nang magulo. Ayan. Pwede naman. Ito naman yung sinasabi na sa MyFX book, no? So, kita ba yung nasa screen? Pa-react na lang po kung kita. Ayun. So, kung titignan natin, no, doon sa example natin kanina, wait lang, hindi ko alam kung ano yung nasi-share eh. Share ko na yung buong screen. Okay. So, ito yung question kanina, right? Ito yung original na example. So, $2,000 ang equity, tapos 24.3 pips ang SL. So, ayan. Ilang percent daw ulit? Ang sabi, or 2%. Okay. So, gawin mo, punta ka rin sa my FX book, napin mo itong position size calculator, Euro USD daw. So, Euro USD po yan. Siyempre, ang account natin is USD. Account size natin, $2,000. Type nyo lang siya dyan. Lagay nyo yung risk ratio. Stop loss in pips. Ang stop loss in pips natin ay 24.3 pips. Dilagay natin dyan si 24.3 pips. I-calculate lang natin. Yan. Click lang natin si calculate. Ayun. $40 daw ang i-risk mo with the lot size ng 1.6. Okay? Ayos ba? Okay. Sir Denver, pasensya na. Ang prepare kong slides, isa lang kasi example, no? Pero gagawa kami ng example sa mga susunod para mas mahasa pa yung mga gusto talaga magsulat, no? Pero yung mga ayaw magsulat, katulad ko, meron pong paraan. At ito na po yun. Ayos ba? May napulot pa tayo. Okay? So, 1.6, tama naman, no? Sa kinumpit ng ating brother na si Imran. Ayan. Okay? So, as you can see dito, no, lot size 0.16. Okay? So, marami na po tayong pwedeng option. Siyempre, I'm sure, karamihan po ng ating attendees dito gumagamit na ng AI, no? Sa pagte-trade on top of their manual trading, which is why ngayon, kaya we are doing this, no? Para at least alam ninyo kung saan galing yung mga bagay-bagay. No? So, alam din natin na pinapasok natin. Alright? So, may napulot po ba so far? Para next time, kung sakali man natatanggap kayo ng trading signals, ano, at least alam nyo na kung ano lot size ninyo. Okay? Maawatan po sa ating mga Ilocano, Ilocano attendees, meron ba? Ayun, very good. Ayun, maraming salamat po, no, sa inyong feedback. Okay? So, yeah. All right? Okay, very good. Maraming salamat din po. Alright. Kung napansin ninyo kanina dun sa example, no, na binigay ni Im, no. Napansin niyo ba't parang ang kapal nung green na area? Ayan, balik natin. Ayan, no, napapansin niyo ang kapal nung green na area tapos itong pula na area dito mababa.
Ayan. Ang tawag po dyan is yung risk-reward ratio. Bakit po risk? Kasi ito po yun. I-drawing natin. Basically, yung ginawa niyang trade dito, actually example niya to. Sa kanya example to, itong part na to na slides. Okay? Ayan. Ito kasing part na to na green, ito kasi yung possible reward niya. Kasi sabi buy, di ba? Tapos, dito siya nag-sell. Ito yung 24.3 pips. Ito, 24.3. Tapos, kung mapapansin ninyo, wait lang. Ano yan? Ano yung isa? 24.3 pips yung, ayun. 72.8 pips naman yung sa possible niyang gain. Okay. Nakita natin to. Ayan, yung nasa screen. Yung green part, ito sa taas, ito 72.8 pips daw yan. Tapos itong red na part na to is 24.3 pips. Ang tawag po dyan is yung risk to reward ratio. Ayan, ito po, risk to reward ratio 1:3. Meaning, sa isang risk niya, which is 24.3, meron siyang 3 times the amount of pips, which is, ito nga, in this case, is 72.8, 3 times the amount of pips na kanyang possible na i-gain. Ang tawag po dyan ay risk to reward ratio. Risk reward ratio, RR, pwede rin po. Okay? So, yun po yung ginagamit ng ating mga, kung papansin po ninyo, no, yung mga matatagal na, gumagamit talaga sila niyan. Bakit? So, ngayon, papakita natin sa inyo kung bakit. Burahin ko lang po muna yung dinrawing ko. Wait lang. Okay. Alright. So, bakit gumagamit ng ganyan? Kasi nga naman, it allows you to calculate how many pips you are prepared to risk, which is yung 1, and compare it with the number of pips that you stand to gain if the target is hit. Okay? So, in ratio form yan. So, 1:1, 1:2, 1:3, ganyan. Kumakapal yung green side, numinipis yung red side. Okay. Ano ba ba ibig sabihin noon? Ganito kasi yung practical example na isa. Okay? So, basically, kunwari, ito yung dyan siya nag-place ng order, no? Or ito yung resistance niya. Dito siya nag-place just below it, no? Nag-place siya ng order. Dito siya nag-buy. Yan, dyan sa side area yan, no? Dyan siya or rather, sell. Sorry, sell pala to. Dito dyan siya nag-sell. Ito yung kanyang ito yung kanyang SL. Yan yung ESL na niya, nandyan. So, tapos itong buong to, ititipi niya. Kasi na-expect niya na yung price pabalik dito. At least based on this example. No? So, in this case, kung merong 50 pips at risk at merong 100 pips na potential profit, ano sa tingin nyo ang risk-reward ratio nito? Ito po ay natawag na 1:2. Dinoble lang niya. Kasi 50 pips nga yung i-risk. So, 100 naman yung pips na possible na kanya i-profit. Dinoble po ang kanyang possible profit. Okay. Sir, parang based on probability, sabi nga nung ng nakausap ko last time about this one, sabi niya sa akin, Sir, parang di ba kapag mas malayo yung ganyan, mas malaki yung likelihood na na hindi siya tamaan kasi malayo na yung entry price siya doon sa exit price ng gain papunta doon sa lose. Yan. Okay? Kasi kung titignan mo nga naman, mas madali ang probability na tamaan yung 50 pips kaysa doon sa 100 pips kung manggagaling dito sa area to. Tama ba? Yan ang magiging agam-agam ng mga tao on a usual basis. But if you think of it this way, no? Ang common misconception kasi ng mga tao pagdating sa trading is that ang akala nila na ang market ay isang 50-50 lang na venture. Ano ibig sabihin? Ang presyo aakit lang yan at bababa. Yun ang naiisip ng karamihan sa ating mga traders. No? Lalo na yung mga bago. Inisip lang nila 50-50 lang siya. Unfortunately, I'm sorry to burst your bubble, no? Pero hindi po kasi 50-50 ang market. Bakit po?
Because people often forget yung element of time. Hanggang kailan? Okay. Sometimes yung target price mo hindi pa nare-reach, ang tagal-tagal na ng panahon bago pa umayon sa preferred price mo or expected price mo si market. Kasi hindi naman natin kontrolado yan. Hindi po yan katulad ng color game na kapag pagulong na ng dice, tapos na kagad yung result. Kasi walang time yun. Pagkatapos doon, tapos na yung round. Ito kasi may oras. Because you'll never know when the price is gonna get hit. Okay? Kaya ang ginamabuti ng iba, kahit mas malapit yung isa over the other, no? Mas maganda na mag-set up na lang sila ng risk-reward ratio. Para kung maliging maliman sila, kunyari, in this case, no? Sa eksenang to, kung maging maliman siya, edi okay lang kasi isa lang yung mali niya. 50 pips lang yung tinalo niya. Eh kung naging tama siya, edi doble ng 50 pips yung potential niyang kikitain sa trade na ito. Wait, may question. Can we still have access on the recorded video of the session? Of course. We will be providing you with the recorded version. Just contact your account manager or the person who invited you over to participate in this webinar. Ayun. Salamat po. Okay? So, how to further explain risk-reward ratio. So, ito, para mas mag-gets nating lahat kung bakit siya ginagamit ng mga batikan na trader. Okay. So, in this case, kung ang strategy mo ay nagkakaroon lamang ng win rate na 20%, syempre, hindi yan profitable pag ganyan kababa. Tapos yung risk-reward ratio mo, pag yan, 1:1, of course, talo yan. Syempre, 20% lang win rate. Tapos kung nag-risk reward rate ka naman ng 1:2, talo ka pa rin. 1:3, 1:4. Magbe-break even ka lang sa 1:5. Okay? Sa 30% win rate na strategy, break even ka sa 1:3. Sa daw baba yun. Ay, sir, may signal provider ako. Kilala, above 30% siya. Hindi, very good. Mas tumataas ang win rate ng signal provider natin. Syempre, kung yun talaga yung trading activity na gusto ninyo, kahit medyo maliit ang risk reward nyo, maganda pa rin. Okay? Another example, saan yung annotate? Okay. Let's say for example, no, out of 10 trades, yan, 10 yung trades natin, no, meron ka dito 1:1, meron ka dyan na 1:2, meron ka dyan 1:3. Okay. Tapos, meron kang $1,000 na lang. $1,000 account. Yan. At ang risk mo per trade is 2%. So, pagkano nire-risk natin? Yung possible, natin? Possible na natin, na nire-risk dito sa trade na to. Can you recall? 2% of 1,000, that is $20. Okay. Out of 10 trades, yan, trades, kinumpleto talaga no? Out of 10 trades, sa 1:1, kailangan nung manalo ng 5 para tumabla. Kasi, syempre, 5 times 20 is equivalent to 100. 100 ang gain mo, 100 din ang lose mo. So, basically, tabla. Tama? Tabla po, no? Okay. So, 1:2, say, natalo ka ng ito wins, ito loss. Okay. So, 1:2 naman, kung nanalo ka ng, say, 4 na lang, 4 ang wins mo, which is twice. And then, 6 ang losses mo. 4 na wins, 2, no? Twice neto. So, 20 times 2 is equivalent to 40. 40 times 4, 160 yan. 160 ang gain mo. Ang loss mo, 20 times 6, 120. So, ang ending, ikaw ay what? Profit ka pa din ng 40.
Kasi 160 minus 120, may 40 ka pa. Okay? Paano sa 1:3? Sabihin na natin talo ka ng 7 times. Panalo ka lang ng 3. Alright? So, 20 times 3, 60 times 3, 180. 7 ng talo mo. 7 times 20, 140. Magkano ang profit mo pa rin? Ikaw ay gain ng 40 pa rin. Yan po ang silbi ng risk-reward ratio. Kahit medyo bababa ang win rate mo, ng strategy mo na sinusundan o ng ginagawa mo, may chance ka pa rin lumaban. Okay? Naintindihan po ba? Nagets po yung value ng risk-reward ratio? Ayun. Ayun, may mga kamay ng tumataas. Thank you, thank you. Okay, 2, 3. Miss Melody. Hi, thank you, Miss Melody, no? Okay. So, very important, no, na gamitin tong risk-reward ratio na to, especially for those who are following signals. Para at least, I'm sure yung mga signal provider ninyo, nagbibigay din sila ng risk-reward ratio. Okay? So, usually, 2 binibigay niya, 2 o 3 binibigay niya na TP na price. So, ang ginagawa dyan na technique, ganito. Ano ba yan? Hindi ko dapat sabihin to, pero sige na nga. Patayin ko ba yung record? Okay. Say for example, di ba, nagbigay ng entry price. Ito yung entry price niya. Tawagin na lang natin siyang X. Yung SL niya, X minus 1. Yung 1, ibig sabihin ko ilan pips ba yan. Tapos doon, meron yung TP1, TP2, tsaka TP3. Di ba? Ang ginagawa, naka-minimum lot size lang, like naka 0.01. Depende sa amount, no? In this case, kung sakali kung babalikan niyo example kanina, no? Kailangan kasi alamin niyo kung ilan ang pips ang distance niyan eh. Pag nakakuha ninyo, gamitin niyo yung calculator kanina. Ang ginagawa, instead na isang buong trade ang ilalagay dyan. So, kunwari, kanina, 0.16, di ba? 0.16. 0 po yan, ha? I-divide ko yan ng 3 para malaman ko kung anong lot size na ilalabas ko overall. So, 16 divided by 3, ilan? 3 to 1/3. Ay, mali. Ganito pala mag-divide. 3, 16. So, 5, 0, 5. Tapos, 15, 1. Wala na. So, 0.05. 0.05 ang ite-trade ko. Assuming ako ha, tumanggap ako ng signal base dun sa ano kanina, doon sa preferred natin. 0.05 ang ilalagay ko. Tapos, ang TP nung isa sa TP1. Ang TP ng isang 0.05 sa TP2. Tapos sa TP3, yung isa na 0.05 sa TP3 ko ilalagay. Okay? So, nahati ko yung risk ko sa 3 trade. Tumama man ang TP1, edi gain lahat ng trade. Tumama ang TP2, edi gain ulit lahat ng trade. Tumama ang TP3, same thing. Naintindihan po ba yung ginamit natin example, assuming sa mga nagsisignals, no, dito? Yeah? Okay? So, I hope may napulot kayo na technique na pwede ninyong gamitin. Ito, mayroong question dito si Boss Mark. Question, what if I copy a trade, then the trader stop her trade? Does it automatically stop mine as well? Depende po sa system na meron kayo. Depende po talaga sa system. Kasi meron mga system na normally ganun. Na kapag nag-stop siya ng trade, kukopyahin nyo rin yun. Meron naman iba na, lalo na kung kung yung pagka-stop ng trade niya, hindi naman hindi naman dahil, kasi depende talaga sa system na gamit ninyo, Boss Mark, no? So, somehow I cannot give you an accurate answer on this kasi hindi ko alam yung actual scenario and how yung logic ng copy trading na inyong sinusundan.
Next, sabi ni Boss Jeff, pwede rin po ba na isang 0.16 and then partial close na lang? Actually, pwede rin yon. Actually, yon mas mabilis yun. Pero, to avoid complication na pa isa-isa mo pa ipa-partial close, kasi partial close is available only on MT5. Sa MT4, parang wala pa ako nakitang nagpa-partial. So, kung MT4 ang gamit nyo, syempre, mahirap. Ito, mas general yung binigay natin na na method, pero you can also do partial close, especially for those using MT5. Okay? Pwede niyon. Pwede rin yun, boss, si partial close. Okay? Other questions? Check natin si Q&A kung meron bang tanong. Ayun, walang open question. So, pwede rin po ninyong gamitin si partial close. Ang problem lang sa partial close, syempre, hindi mo predetermined yung spots kung saan kayo magpa-partial. Okay? So, yan. Okay, so yan lang po muna, no? Tapos yan, move on na po tayo sa susunod kung wala na pong tanong. Alright. Siyempre, kung meron kayong kung meron tayong regular na SL and TP setup, meron din tinatawag na trailing stop. Yan. Ano naman po itong trailing stop na to? Moving stop loss. Basically, hinahabol po niya yung price as it progresses dun sa direction na preferred mo. And kapag nasobrahan na ng distansya ng pullback, saka siya mag-execute. Ano ibig sabihin nun? So, say for example, sa sistemang to, ayan, ang stop distance daw is 160 pips. At ang step is 200 pips. So, meaning, kunwari, nag-enter siya ng short dito, ito yung SL niya, no? Itong stop distance na yan, ito yung initial stop loss niya. So, nag-sell siya dito, bumaba. So, tandaan natin, habang bumababa itong price, no? Bumababa din tong stop loss na yan, sinusundan niya yung presyo. Hanggang ultimately, mag-pullback, no? Nung nag-pullback na, saka lang nag-close si trailing stop. Tapos maganda siguro yung drawing natin. Ayan. So, anong nangyari? Pullback siyang ganyan. Ayan. Basically, ito, habang nagmubuo siya ng trend niya, ayan. Ito, tulad nito, bumalik siyang ganon. Pagkabalik niyang ganon, chances are, pag tinamaan na yung price level na yun, doon sa distansyang sinabi, or to pala, sorry, yung step. Since tinamaan na siya nung pag-pullback, yun na, magkuklose siya sa price na yan, tapos na si trade, kung magkano man yung naging profit niyo dyan, yun na yung profit ninyo. Okay? Automatic pa. Now, ano naman ang setback sa paggamit ng trailing stop? Simple lang po. Number one, this will only activate kung nakabukas din ng inyong platform. Ano ibig natin sabihin? Kapag, say, for example, gamit natin MT5, ginamit natin si trailing stop, pero naisipan natin patayin na yung computer, ay, naglagay na ako ng trailing stop, okay na yan. So, it doesn't mean na magwo-work pa rin si trailing stop kasi nga, hindi na po nakabukas ang ating platform. Kailangan po nakabukas. Kung saan kayo nag-place ng trailing stop, nakatutok lang siya dun sa order natin na yan. Ngayon, para yung iba na mga marurunong na mag-trade, no, nung ganyan, ang ginagawa nila, pag yung account nila, nilalagay nila sa VPS. Tapos, since nasa VPS na yung account, doon na nila ine-execute yung trailing stop. Tapos papabayaan na nila, tapos tulog na sila. Pwede naman yun. That way, kasi ang VPS kasi, it's a virtual computer na tumatakbo ng 24/7. So that way, di naka-activate ng trailing stop hanggang bahala na kung kailan siya mag-execute. Okay? So, yun lang po ang silbi ng trading stop. Hahabulin niya yung profitable trade until such time magkaroon ng pullback para i-close ang trade. At kayo po ang magde-determine nun bilang trader. Okay? Ngayon, may tanong dito. Is hedging strategy also recommended? Yes po. Why not? Ang kagandahan sa hedging kasi, say for example, no,
Drawing ko na lang boss, no? Say, umaakit si market na ganyan, nag-place ka ng buy dyan, umakyat ng konti, bumaba. So, bumaba. So, ngayon, ginagawa mo kasi dahil alam mo na kapag nag-SL ka, parang sayang kasi feeling ko kaya ka pang buhayin yung trade. Naglagay ka ngayon dito ng sell. Lalo na kung may analysis ka na, oh, ito yung ano ko, ito yung support ko, ganyan. Di feeling mo, babalik siya doon sa support. Nakasell ka ngayon. Yan. Umakyat ulit. So, itong sell mo ngayon, losing na siya kasi umakyat na siya ulit. Kaso, ito original mong buy, yan, buy. Maiksi kasi yung ano, buy kaysa sa long, di ba? Ah. So, dahil ganyan, umakyat na siya ulit. So, itong trade mo to, kumikita na, itong sell mo, X na. Yan po yung hedging na tinatawag. At ito po yung mga usual na scenario kapag kayo ay nag-hedge. Okay? Ngayon, paano po ba properly mag-hedge? Okay. Unang-una po, kapag para malaman ninyo kung paano yung tamang hedging, kailangan alam ninyo yung actual lot equivalent doon sa amount na gusto ninyong i-hedge. Ano ibig sabihin? Say, for example, no? Sa kasong to, kung tong cell na to, nung ginawa, assuming wala pa tong nasa right side banda, no? Nung pa lang sa bumaligtad na tong si buy at nag-sell ka, ay dapat, ang lote mo dito sa cell na to, mas malaki compared dito sa buy na to. Bakit? Para kapag assuming kumita itong trade na ito, makover niya yung loss incurred mo from this buy trade. Okay? Naintindihan ninyo, guys? Kapag kayo ay mag-hedge, wala po stop loss to, ha? Okay? Ito po yung tinuturo lang po natin. Again, for educational purposes lang po. We are not encouraging you to do this. Okay? Alright. Ulitin natin. Kapag nag-hedge kayong ganyan, nag-buy kayo muna, kaso buwagsak, bumaligtad, ganyan, na hindi kayo nag-ESL, no? At nag-sell kayo, pwedeng-pwede po yun. Hedge po ang tawag dyan. Ngayon, pag gagawa lang kayo ng hedge, just make sure that the next order that you will, or ideally, no? Mas magandang script. Ayusin ko lang yung script ko. Wait. Yung ginagawa ng ibang traders when they sell, mas malaki na ang lot size na nilalagay dito sa sell na to compared dun sa original niyang trade na buy. Bakit? Dahil gusto niya na kapag bumagsak na ng konti pa yung sell niya at kumita na ng konti, kaya na niyang i-cover ang cost niya noong siya ay bumili. Yung nauna niyang order na mali. Nakuha po. Okay. Ayun, nanahimik yung mga ano. Ayan, yung mga reaction na. Ayan. Maraming salamat po. Kaya, which is why, kaya nag-stress tayo dun kanina, no? Doon sa present ni kanina, ni Imran, yung ating colleague dyan. Kaya natin siya in-stress is because of the fact na ideally, meron ka na mental computation kung magkano yung ilalat size mo kapag ikaw ay nag-hedge. Yes po, Miss Mel or Sir Mel, may question po kayo. Pakigamit po ng ating chat box. Ayun. Ay, sorry, napindot lang ako. Sige po. Na-excite. Okay. Alright. Okay. Tapos, sabi ni Boss Jeff, is hedging strat, yeah. Trading stop looks more effective though. Yes, it is. It is effective, no? Trading stop is very effective. It's just that kailangan lang na nakabukas yung platform ninyo at the time na in-order nyo siya. Yun lang ang nag-iisang weakness ng trailing stop. Unless meron kayong EA na nilagay dyan na pang trailing stop or meron kayong VPS, no, na nagraran talaga si trailing stop doon sa ating VPS. Although I know it's a hassle for some of you, but later on you will realize how important that is. Kapag medyo nagiging seryoso na kayo dito sa trading. Ano po ba yung seryoso? Eh di syempre pag medyo malaki-laki na yung nilalagdas mo dyan.
Yun, yung seryoso. Kasi mag-invest ka talaga sa tools mo for convenience, no? We're not asking you to do it right now. Pero ang goal kasi natin ngayon sa side ninyo at least, kasi I'm sure, ideally kasi, yung mga nag-attend tonight or in the past sessions even, no? Hindi pa yung mga malalakas na yung loob, no? Ito pala yung mga nagsisimula pa lang. So, there. Okay? Salamat, Sir Carlo, for this session. Really learning a lot. You guys at Access Real Lawyer Craft Code State Team Share. Maraming salamat po, Boss Jeff, no? Hopefully, you can scan our QR code at the end of the session and provide your feedback there. Okay. Alright, may tanong pa po ba about hedging and trailing stops? Pwede pa pong humabol sa ating chat box or even our Q&A section. Okay? Alright. So, ayun. Wala. Mukhang wala na. Okay, sige yan. Putayin ko na po yung drawing. Ito. I primarily use hedging to secure possible gains, then either close all trades now or close the open trades that's against the trade and leave the one that's going to. Wait. Basahin ko ulit. Okay, sabi dito, I primarily use hedging to secure yung possible gains. Then either close all trades na or close the open trades that's against the trend and leave the open ones to continue gaining. That's how it works ba? Tama. Ayun. Basically, binanggit na ni Boss Jeff ang kanyang strategy. Meron na siyang trading plan. Ayan. Actually, Boss Jeff, unfortunately, I cannot confirm because again, that's conflict of interest on my end. However, ang good thing doon sa ginawa mo is that meron ka ng tinatawag mong trading plan. May plano ka na kung anong gagawin mo. Okay? So, due to conflict of interest, we are not allowed to confirm these things, no? Pero somehow, at least, meron ka ng trading plan. Okay? So, I hope you understand, Boss Jeff, no? Kasi, again, we're still part of the brokerage. So, definitely, there are some things that hindi kasi kami, allowed, no? Mag-provide ng ng confirmation, no? Sa mga ganyan. Because, again, it will affect how you trade kasi. Or rather, it will affect your, on how you approach your trading. We can only provide you with general information but not specific ones. Ayun. Okay? Alright. Kaya, ayun. Tapos, yun na yun. So, recorded pa naman to. So, so yun yung kagandahan. Okay? So, si Boss Jeff, if, naka-ano siya naka-host and panelist yung chat ni Bossing. So, I hope na may napulot kayo dun sa kanyang shinare. Ayan. So, kung gusto niyo, Boss Jeff, i-copy paste para makita rin ng ibang ating attendees, no? Tapos paki-everyone na lang po yung chat para makita nila yung question niyo. Okay. So, somehow, maganda yung logic, no? Nung gustong mangyari ni Boss Jeff. But again, I cannot confirm or deny. Okay. So, yeah, okay lang, boss. You can copy paste so that everyone also understands, no, yung gusto niyo para at least this is a good time for you to share whatever it is, no, that you have in your head para at least on our end then we can address your concerns. Tapos, we can provide our comments about it. Based on our experience lang naman. So, ayan. Okay. So, usap lang tayo konti about trading psychology para kasi part of the reason why siningit na natin to is because of the fact na sobrang mahalaga kasi ng psychology whenever you participate in this endeavor. Bakit? Ito po kasi yan. Ang trading po kasi ay isang endeavor kung saan mas makikilala ninyo ang inyong mga sarili. Uulitin ko po. Ang trading po is an endeavor which allows you to get to know yourself better. Bakit? Kasi po, roller coaster po dito. Ewan ko po kung napadaan na sa inyong no, sa inyong news feed, no, or yung mga shorts natin, yung mga mahilig mag Facebook shorts dyan or YouTube shorts. Facebook Reels pala ang tawag. Yung mga nagwawala na trader na
kasi natatalo. Tapos nila mag-all in. So, kasi nga, hindi pa nila ganun kakilala ang mga sarili nila. Tapos, nagre-risk na sila ng mga ganon. So, lalo na sa mga nagsisimula dito, kailangan, it's very important, no? Na makilala natin ang ating sarili. Okay? So, trading psychology is a term that includes all emotions and feelings that a typical trader, katulad po ninyo, will encounter when trading. But mostly, no, ang lahat ng ating galaw dito sa industry natin are just, you know, papasok at papasok pa rin doon sa fear and greed na emotion. Okay? Ano ba yung mga behaviors na dapat nating iwasan? Ayan, you have number one, fear of missing out. Siyempre. You have also yung walang exit targets. Wala lang, trade ka lang dyan, sige. Chasing losses, following the crowd or herd trading, impulsive trading, and premature exits. Okay. FOMO, basically, fear of missing out. Uy, sabi nila napakaganda daw ng ganito. Ay, talaga? Sige nga, pasok nga rin ako dyan. Elite na pala. Yan, tulad ng ganito. Hmm. Okay. Yun, katulad nito, dahil nga nagsabi, ito yung signal mo, no? Yan, relative strength index mo. Hindi ka lang nakalagay, no? Kung ilan yung values, no? Dito nag-enter, no? Oversold na daw. Sabi, oversold, so buy na. Okay. Ayun. Nag-exit na daw dito. Ayun, overbought na daw siya. O, edi kung nag-exit ka na doon, edi happy ka sana. Tapos, tumalapit sa overbought ulit na, ayun, set up siya ng new trade niya. Ayun, paakyat. Ayun, nag-exit point siya dapat doon. Eh, ang problema, feeling niya aakyat pa. Ayun, hanggang sa bumagsak na yung pinaligtad na siya ng market. Pero dahil feeling niya na aakyat pa, wala, hindi inabot. Dapat nag-exit na siya doon. Kasi akala niya meron pa opportunity. Unfortunately, again, yun yung sinasabi ko po kanina na ang problema kasi sa karamihan ng traders is iniisip nila na aakyat at bababa lang ang presyo. Pero hindi nila na-consider yung hanggang kailan aakyat or hanggang kailan bababa. Okay? Right. So may question dito. Si Boss Jeff ulit. Part 4 na po ito ng session na to, right? Just wondering if me and my community can get a copy of this recording and the previous ones. This would really go a long way in getting our new traders well informed and equipped. Actually, boss, kindly contact your account manager or the person who invited you over to this webinar. And I think, well, kasi kami, we only give it out to specific networks, no? Because hindi naman lahat kasi may kinabang dito. This is particular to specific networks. And if ever, pa-contact na lang boss na nag-invite sa inyo so we can, under Coach Lady, Matic, ako na bahala kay madam. Senda ko na lang siya ng copy para kayo na bahala, boss. Okay? Ayun. Okay. So, back to the topic, no? Fear of missing out, yung feeling mo na parang maraming mawawala sa iyo kung hindi ka nakasabit. Yan. Ayun yun. Again, kung ma-miss out mo, okay lang. Sometimes, hindi pala. More often than not, yan. Not trading is also a strategy. Hindi lahat ng kasi minsan lalo na tingin ka ng tingin ng chart kasi maaning ka kasi feeling mo kala mo mayroong signal pero wala naman pala. Wala naman palang trade. Pero dahil nakita mo, uy, mukhang okay to, set up, ganyan, uy, paakyat na, uy, trending market na, guys, let's go. Naka M5 ka pala, no? M1, M5. Tapos nun, baligtad yung nangyari. Sige. Again, not trading is also a strategy. Hindi lahat kailangan pasukin mo. Parang opportunity lang yan. Hindi porke na, uy friend, meron ditong may bagong ganap dito, ganyan, sali ka. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya piliin mo rin yung mga opportunity na babagay sa'yo. Sipin mo, kunwari, no? Meron ka na, ano ka na, bilyonaryo ka na, ganyan. Porke na sinabi ng tropa mo na, uy, friend, meron ditong
pwesto na pwede nating lagyan na sari-sari store, papatulan mo ba yung ganung business? Siyempre hindi na, di ba? Ganun din to. If hindi na hindi na, kung huli ka na, kung palis na yung gusto mong gawin, huwag mo nang gawin. Ayan. Okay? Gets po ba? Ayan. So, pacheck na lang po kung buhay pa tayo. Paki-thumbs up na lang po or pa-react na lang dyan para at least malaman kung nandyan pa kayo. Ayun. Yay. Very good. Okay, next. Following the crowd or herd. So again, dahil nga kayo ay matatakutin at mga ay hindi naman lahat, no? Hindi, I mean, not kayo as a person, ha? I mean, ideally, traders, no? Traders are fearful and sometimes greedy, no? So they have this tendency to follow the crowd, lalo na kung very volatile. Uy, ang ganda ng BTC ngayon. Guys, ito na, bull market na. Paldo na, guys, paldo. Oh, ano nangyari? Di ba naging bearish lately ang BTC? Bull run na daw. O, asan na? There you go. So just because somebody said it, doesn't mean it's gonna happen. Okay? Hindi, kasi idol ko talaga mag-trade to again, kahit po sobrang tagal na sa trading, meron at meron talagang tendency na magkamali. Wala pong perfect. Okay? So sometimes, yun nga, going back to my example, napanista pala, no? Tapos na pala yung ganong eksena, pero dahil narinig mo, pumasok ka pa rin. So again, kung panis na, ba't ka papapasok? Ba't mo papapatulan? It doesn't mean you can, you should. Yan. Alright? Okay. Let's move on to the next one. Impulsive trading. Eto na. Yung konting kibot ng emosyon, tira, pasok. Pasok. Sige, ginawa niyong sige, di ba? Work na, ay, sige, packet na. Ito, naka-M1 ako. Yan na, nagtitrend na yung market. Pasok. Sige. Yung inakyat niya, yung pala, kanain lang ng spread, tapos bababa na. Good luck. Again, huwag po tayo mag-impulsive. Kailangan talaga may plano tayo. Kapag wala tayong kaplano-plano, chances are mag-overtrade tayo. Mag-overtrade, tapos wala ka pang particular strategy sinusunod, parang nanguhula ka lang, napasok ka. Wala lang, gusto talaga mag-try na gusto mo nang maglaro. Hindi po kasi to casino. Although pwede mo siyang gawin ganun. But this is not a casino. Okay? And overtrading can result also into emotional exhaustion, leading to poor judgment and precipitating further mistakes. So, nag-i-snowball po yan. Palaki ng palaki ang mga losses at yung it also takes a toll to your emotions. To the point na kayo mismo, magiging kayo, magiging wala na kayong plano, disregard the plan, ganyan. Importante, mabawi ko yung pera, ganyan. You will just expose yourself further. Always think about learning to fight another day or leaving something for tomorrow. Okay? Ayun, sabi nga, failing to plan is planning to. Yun na yun. Okay. Next, no concrete exit targets. Wala pong konkretong plano. So basically, wala lang. Gusto mo lang talaga mag-trade. O, pag kumita ng konti, yari. Okay? Okay, sometimes yun nga, yung pag-prevent natin, no, yung reluctance natin na tumanggap ng losses or kahit small losses, no, sometimes, no, mas malaki pa yung magiging setbacks natin in the long run. Mas malaki pa yung potential na magiging talo natin. Alright, medyo self-explanatory na to. So, ideally, no, when we conduct, no, or we really have, when we conduct trading, ideally, meron kang exit targets. Kung hedging naman ang gusto mo talagang gawin at yun talaga yung feeling mo na magwo-work sa'yo, pwede naman. Pero lagay mo pa rin ng take profit. Boss, yung stop loss ko, ganyan. Yung stop loss mo naman, yung kabilang trade naman yun eh. So, again, kung hedging nga, yung gagawin mo. Pero okay yun. Kung nag-hedge ka, at least may tipi ka man lang. Alright. Chasing losses. Eto na, yung relation to the fear and greed mindset, ng FOMO, at saka ng impulsive trading, syempre, talo ko, ganyan. Sige, talo ka na nga, dadamihan na palalo yung talo mo kasi magdo-double down ka. Inisip ko, hindi, tama analysis ko, magaling ako mag-trade. Sige, tingnan natin, sino mas magaling sa inyo. Minsan, kahit magaling ka nga talaga mag-trade,
Ang merkado naman, na-out money ka naman. So, hindi pa rin naayon sa galing mo yung resulta ng market. Ano po ba example? Ito, ganito. Ayan. O, nag-buy siya doon. Nakala niya kasi aakyat na eh. O, ano nangyari? Bumalikwas. O, nung bumalikwas, o, hindi. Ano na to? Aakyat na ulit. Ito na, nag-pullback ng konti. Ano? Ayun, lalo bumagsak. Tapos ayan, tumambay na sa baba. Nasa na yung ano mo, buy position mo. Ano yung nangyari? Get what I mean? So, ganyan po ang possibilities na mangyayari kapag tayo po ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Okay lang. Okay lang matalo. Pero yung pero kung ganito, hinahabol mo, hindi. Ano yan? Tama yung trade ko. Ganyan. Sige, insist mo pa. Ganyan yung ending. Okay? Meron na po ba mga nagigilty dyan? Paki-thumbs up na lang po yung mga tinatama. Again, hindi po ito session para pagalitan kayo. Okay? Wag niyo po, don't get us wrong, no? Ito po, disclaimer lang po, this session is about making yourself familiar to these feelings, no? Kasi ito kasi yung usual na nararanasan ng isang trader. So para next time, kapag kayo na, hindi niyo na siya gagawin. Sana pala inuna ko yung busina, no, boss? Alright. Okay. And then, syempre, kung meron naman exage, no, yung talaga impulsive, ito rin, somehow related to impulsiveness din. Premature exits. Hindi pa nga hinog yung trade, no? May exit ka naman, may SL ka, may TP ka, ganyan. Pero ay, kumita na akong konti. Sige, pwede na yan. Oh, anong tendency nung pwede na yan? At yung tendency naman, kapag natatalo naman, syempre, iisipin mo naman, hindi, tama yung ano ko, analysis ko. Di nakuha, mas malaki pa yung natatalo mo every time na nagko-close yung trades compared dun sa yung risk reward mo na dapat na 1:2, 1:3, nagiging baligtad. Nagiging 2:1. Nangangalahati yung yung profit target mo kasi nag-exit ka ng maaga. Instead na nabigyan mo pa siya ng pagkakataon na gawin niya talaga yung gagawin niya din sa market. O ano nangyayari? Instead na umakyat pa, ayun. Kinlose mo na maaga, kumita ka nga, kakarampot naman. Relative dun sa, dun sa possible risk mo, masyado na maliit. So, hindi na nasusunod yung risk-reward ratio na ginagawa mo. So, that's the thing with premature exits. Okay? So, ano ba ang technique, no? Para naman ma-overcome natin itong mga to. Dahil nga sinabi ko nga, ito po yung isang industry or isang endeavor, no, na magpapakilala sa inyo ng inyong sarili. Okay. Dito niyo malalaman kung kayo ba ay disiplinado at focused. Wait lang, may question dito. Holding a position longer may result to charges by a broker. Yes po and no. Bakit? Kasi po may tinatawag na swaps kapag overnight, no, na hinuhold yung position. Kasi pwede naman kayo mag-hedge ng short term eh. Pero kapag naka-long term kayo na holding, pwede rin naman. Kaya lang, at least ayan, I'm sure si Miss Vanessa can attest to this. Meron naman kasi tinatawag na positive swaps. At meron ding negative swap. Negative swap, syempre, kailangan bayaran mo si broker. Kasi kung ano nga, if you're going to assess, no, sino, yung mga meron pong Maya dyan, ayan, at yung meron mga digital banks, kung mapapansin ninyo, kapag nagpasok po kayo sa savings account overnight, nag-incur po siya ng interest. Yung overnight interest pong yun po yung tinatawag na swap or rollover fees. Ayan. So, yung rollover fees pong yun, ina-apply po yun sa trading natin. So, kung umabot na overnight, syempre, medyo tatamaan ka ng swaps, whether positively or negatively. So, it goes both ways po. That's the real market. So, it can be a charge or it can be an additional income for you. So, yun po yung, dyan, yun po yung mas tamang sagot. Okay? Alright. So, kailangan po malaman natin na, or rather, kailangan ma-instill na sa ating sarili ang disiplina. Ayun, gawa kayo ng system ninyo. In fact, yung kanina, yung binanggit ni Boss Jeff, no? Meron siyang, meron siyang system na
in place para magamit niya. And of course, maano rin niya. Yun ang ano niya, yun yung susundan niya, yun yung pinaka-guiding principles niya kapag siya ay nagte-trade. Ngayon, kung merong temptation, yan, na nagsasabi sa kanya na iba ang gawin niya, siyempre, kung taliwas yun sa trading plan niya, na kanyang sinet sa sarili niya, through discipline and focus, siyempre, hindi niya yun gagawin. Yan. I have an idea on the answer for this, pero I'll ask na rin for everyone's sake, how or when can we avoid swap fees? Um, Marami namang ano dito, boss, no? Maraming ano diyan. Kung swap fees, syempre alam niyo yung interest rate ng mga assets na tinetrade ninyo. Say for example, sa US, medyo malaki interest rate nila. So basically, kailangan pabay lagi ng USD ang inyong mga trades para positive swap lagi. Say for example, gold. Kapag nagsisell ka, definitely positive swap 'yon. Tapos nun, ayun. Or bago magkaroon ng rollover period, pag ano kayo, wag kayo mag-trade or wag close yung lahat ng trades nyo by the time na mag-apply na ng swap. Yan. Marami naman pwedeng boss, maraming pwedeng approach. Lalo na kung may signals naman, kung signal user naman tayo, I don't think abutin nyo pa yung mga yung swaps, lalo na kung short term naman. Hindi nyo naabutan yung swap na yan. So, yan. Okay? So, nasa sistema rin kasi kung anong gamit yung system. So, yeah. Okay? What's the relation between Islamic declaration and swaps? Of course, Islamic accounts po kasi, wala talaga swap yan. Kasi it's haram. Yan. Ayun, boss. Alright? Bawal sa kanila yung may interest. Kaya yung banking system nila kakaiba. Alright? Okay. So, yan. Balikan natin itong slides, no? And then, of course, syempre, kung meron tayo focus and discipline, meron din tinatawag na self-mastery. So, dito natin dapat kilalanin ang ating mga sarili. Kasi, syempre, kapag nandiyan na kayo sa mga pagkakataon na meron kayong mga hinanakit sa inyong mga puso at damdamin. Medyo messed up ang inyong mental and emotional state. I don't think that's a good time to trade. Pahinga muna. Kwentuhan ko lang po kayo ng very short, no? Meron po kasi ako dating kliyente dun, way back 2016, no? Parang yung po yung kantang Isang Linggong Pag-ibig. Ganun po yung nangyari sa amin. Bakit Isang Linggong Pag-ibig? Lunes, nung kami nagkakilala. Martes, nung kami ay nagkita. Miyerkules, nagturuan kami. Huwebes, trader na daw siya. Biyernes, nag-trade siya. Tin-invite niya yung mga kaibigan niya. Nag-inom sila doon sa bahay niya sa Dasmariñas Village, Makati. Sabado ng umaga, nagsisisi. Tumatawag sa akin ngayon. Sabi, Sir Carlo, hi, I was trying to call you because, I lost all my money. Oh, why? What happened? Ako naman si what happened. Kasi medyo English spoken yung tungkol. Konyo si kuya. Sabi niya, ano kasi, I'm just surprised, no, na yung 1M ko, naubos ng ganun-ganun lang. Sige, boss, kita tayo sa office. Hindi ko pa tinitignan yung trading history niya kasi at the time wala pa akong access. Saka hindi pa ganun ka-comprehensive yung mga back-end ng mga broker noon. So meron siyang MT4 na ganun, nandun lahat ng history niya. Hindi ko pa tinitignan. Sabi ko, ano ba kasi ginawa mo ng Biyernes? Ganito, I invited my friends over, called them, I told them, oh guys, come here to my house. I'm gonna have a party. I have a new investment that I'll show you guys. Di nag-inom-inom sila, tinuruan niya mag-trade yung mga tao kasi trader na daw siya eh. Ayun, sunog yung 1M niya. Okay? So, yun yung Isang Linggong Pag-ibig namin. So, wala pa nga, hindi ko pa hinimay yung trading activity nila. Alam na natin kaagad yung root cause na intoxicated pala sila ng alcohol, tinamaan na, yun, nagkaroon ng blind courage, no? Hindi, nagkaroon ng tapang na hindi ng tapang na di mo inakala, ayun, nasunog yung 1M niya. At the time, ang exchange rate, mga nasa 40 pa. So, at least, yan, alam nyo kung anong year. So, nasa 40 exchange rate noon. So, imagine ninyo gaano kalaki yung pera, yung 1M niya noon. Ngayon, magkano na 1M? Diba? So, again,
you really need to stay away from trading during instances or episodes na hindi po kayo okay mentally and emotionally. Kahit physically din, kumilagdat kayo, chances are messed up yung ibang states ninyo. Alright? And then, next, keep an open mind and be adaptable, be flexible. No? Maging accountable po tayo sa trades na ating ginagawa. Okay? Hindi porke nabinatuhan po kayo ng signal, sisisihin na po natin si signal provider. And remember, tao lang din po yan at potentially pwede silang magkamali. Pero ikaw bilang trader na pumipindot dyan, meron ka ring accountability dyan. Dahil hindi naman sinabi ni signal provider na i-trade mo yan. He is just suggesting. Okay, yun lang yung position na tinake niya. At it doesn't mean na gagawin mo rin. Okay? Tama po ba? Okay? Ito medyo mahirap tong part na to kasi hindi lahat ng trader kayang maging accountable sa mga sa mga ginagawa kasi syempre, 'di ba? As much as possible, ang una kasing reaksyon na natural tendency ng tao manisi. Okay? The first tendency of a person is to blame someone else for stuff na nangyari sa kanya. Yan. Pasensya na po, bato-bato sa langit, no? Pero wala po tayong person in particular na pinatatamaan. We're just speaking on a general sense. With our, with more than a decade of experience in the team, no? So, ano na talaga, na-identify na namin yan for so many times. So, kailangan lang talaga, wala naman tayong magawa kung talaga maglulose tayo eh. Kasi hindi naman talaga lahat ng trades natin okay. Hindi naman 100%, mag-i-income tayo dyan. Kasi mayroon talagang tendency na may mga panahon na si market hindi okay sa strategy na ginagawa natin. So, anong gagawin natin? We just need to adapt. Ano ang gagawin mo given the scenario na kabaligtaran doon sa pinlano mong trades? Doon na papasok yung experience. Okay? So, para po sa mga bagong students natin dyan, no? Sa mga bagong traders natin in the group, I hope that you will use this, this opportunity to learn about the market and how it's going to help you, and at the same time to get to know yourself while you're doing it.